Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, mega love shoutout sa'yo, Nadine Asuncion Kalapag ba yun? Nakalimutan ko. Basta yun yung name niya sa Facebook and yun nga, may message siya sa akin kahapon and kagabi tumawag siya, nag-usap kami ng 20 minutes. So na-share niya sa akin yung pinagdaanan niya dito sa Hong Kong. So parang napakaswerte ko pa kasi hindi ako ganun nahihirapan and at least kahit papano konti nga lang yung nasabi niya pero naawa na ako sa kanya. Unang-una is sa bahay ng amo niya, pinapapunta pa siya ng ibang bahay, pinapatrabaho siya doon. Parang ano ba yun, hindi naman yun anak, basta pamilya ng amo niya, so pinapatrabaho siya doon. And nung 3 months daw siya, ginagawa daw yun. So, nung time na yun, hindi siya nagre-reklamo. Tapos, biglang, kahapon daw, nang mangiyak-iyak na siya talaga sa galit. So, kahapon is, naglinis siya uli doon. Parati daw siya naglilinis doon. So, naglinis siya. And then, pagkatapos daw maglinis, sabi daw nung, nung may-ari, you can go now. Sabing ganun. So, wala man lang pasalamat. Parang, ang baba-baba ng tingin. So, doon siya parang nagalit siya ba. Tapos, yung amo niya talaga na, is sinachat pa sa, nasan ka na, ganito, kasi kailangan alas 12, makauwi ka na, ganyan-ganyan. Tapos, sa sobrang inis niya, is tinat niya yung amo niya. Diba, bawal yung ganun na pagtrabahuin mo ko sa ibang bahay. Sabi niya ganun. Basta sinabi niya yung mga pwede kong igawing dito, thumbnail sa YouTube ko, sa Facebook, sa sa video ko yun, sinabi niya. Sabi niya, di ba bawal yun, ganun, di ba yung sa contract lang dapat yung sinusunod, ganun. Tapos alam ata ng amo na kumukuha siya ng ebidensya kasi pag nagsabi yung amo, pag nagsalita pa yung amo ng pwede niya kasing ireklamo to. Sabi ng amo is, hindi kita inutusan na pumunta doon, sabi gano'n ng amo. So parang sabi niya, hindi, inutusan mo ko, sinabihan mo ko, gumanon siya. 9 months na siya dito sa Hong Kong, first timer. So ayun, sabi niya, nire-respeto kita bilang amo ko, pero irespeto mo din ako, ayoko na pinapagtrabaho ako sa ibang bahay, sabi niya gano'n. Kasi nasasanay na yung amo niya, nagiging maduga na ba. So pagkatas nun, galit na galit siya. So pag uwi niya, ayun nga, nagkasagutan sila, hindi lumalaban yung amo sa chat. So pag uwi sa bahay, pagdating, parang tuwang-tuwa ba sa kanya ba, na yung parang ang plastic, naging mabuting tao na yung amo niya. Tapos, ay, thank you, ganyan-ganyan. Tapos parang walang nangyari na hindi niya sinabihan ng ganun yung amo niya. Sabi niya kasi, I hope na sana okay pa din yung trato mo dahil sa sinabi niya ganun. So, naging okay. Sana nga hindi na siya pagtrabahuin uli doon kasi magre-reklamo na talaga siya. Buti din to, palaban din tong babaeng to, sabi. Palaban siya. Next is, kapag day off niya, sabi sa kanya nung bago, kapag day off mo, pwede bang paliguan mo yung bata pagdating, antayin mong dumating kami, tapos paliguan mo. Yun lang pag day off yung gagawin mo. So, una, ginagawa niya yun hanggang sa nakakapagod na kasi halos kada day off kailangan niya mag-antay ng alas 10 ng gabi. Tapos pinapaliguan niya yung bata. Tapos inutusan pa siya. Ilatag na daw kasi sa sala natutulog yung mag-ama. Kasi single dad yung lalaki, anak ng amo niya. Nandyan. Kasi yung asawa is may mental disorder ba. Ayan. Kaya naghiwalay sila. Divorce ata. So, nachismis niya sa akin. And then, ayun, nilalatagan niya pa ng higaan bago kahit day off niya. So, nung huli na, hindi niya na ginagawa, kinakatok na siya sa kwarto na pinapalatagan dyan sa labas na patulog na, kailangan daw latagan muna. So, lumalaban na siya, sabi niya, hindi, ayoko, day off ko. So, wala kayong magagawa, day off ko. So, wala ding magawa yung amo, buti nga lumalaban. Kaya kayo guys, kapag nasa tama kayo, hindi siya takot kasi nga, kapag kasi nakikita ng amo mo na takot ka mawala ng trabaho, ganyan-ganyan, mas lalo kanilang Ako, hindi ko pinapakita sa kanila kahit nagipit ako, kahit kailangan kong magtrabaho, hindi ko pinapakita sa kanila na kailangan ko tong trabaho na to. So, kapag hinamon nila ako, hinahamon ko din. Yung bata lang naman parati yung kaaway ko. Pag sinabi ng batang ayaw kita maging katulong, sabi ko, sige, sabi mo sumama mo. Ginaganon ko kaagad. Tapos nandyan yung nanay. Lumalaban ako kasi kahit ang baba kasi ng tingin sa natin
ang baba ng tingin nila sa atin. So, sa atin na lang kung paano natin irespeto yung sarili natin. Kapag kasi nakikita nila na nire-respeto or alam mo yon, mas pinapahalagan mo yung sarili mo, papahalagahan ka din nila kasi nga alam nila na hindi ka takot. Ayan. Next is, ayun, so hindi niya na ginagawa. Yung bata ata, pinapaliguan niya pa, pero yung maglatag siya dyan ng higaan, hindi na niya ginagawa. Tapos, yung kwarto niya is, yung exhaust fan, yung buga ng exhaust fan, nasa kwarto niya kasi stock room daw yung kwarto niya. So, kapag tumatay daw yun sila, naaamoy niya sa loob. So, nagtatakip na lang siya ng ilong. So, grabe pala. Tapos, pagkain din, ay malala siya, sinasama siya ng amo niya, 'di ba matanda yung amo niya, tapos apo yung binabantayan niya, so sinasama siya kasi lalabas pagkakain sa labas. Pagdating doon guys, nakakahiya, alam mo yung uupo siya, tapos para kang para kang aso, nag-aantay ka lang ng aabutan ka. So pag upo, ayan, kakain sila, ikaw mag-aantay ka, tapos ngayon kukuha yun doon ng halimbawa, isang sabi niya sushi, halimbawa isang roll ng sushi na merong kanin sa loob or tapos ibibigay yun sa plato mo. Pag naubos mo yun, mag-aantay ka na naman uli kung anong ibibigay niya. Matagal-tagal pa siya magbigay. So ganun yung ginagawa ng amo niyang babae. So alam mo yun, puta. Sabi ko, huwag ka na sumama lumabas. Sabi niya, hindi niya kayang alagaan yung apo niya kapag lumalabas, kaya sinasama ako. So, inaantay niya lang kung ano binibigay sa mesa. Yun yung ayaw ko, kaya yun, ayaw ko talagang sumama sa labas kapag kumakain yan sila. Isang beses akong sumama, and siguro, yun nga, nagtatampo talaga ako sa amo ko. Maalala ko yun ngayon, nagtatampo talaga ako. Sinabi ko sa kanya, tinanong niya ako, anong gusto mo? Yung lalaki, umuo, sabi ko, gusto ko ng kanin. Tapos, yung lalaki, sige, orderin mo. Sabing ganun ng lalaki. Tapos, yung babae biglang, kasi hindi kami kumakain ng kanin sa tanghali. Sabi niya ganun. Puta, hindi ko talaga makakalimutan. Tapos, di sabi ko, sige, wonton na lang. Maiyak ako pag naalala ko, visit. Pag ngayon yung ginawa, ay, it's okay, I'm going to eat home. I'm going to cook rice. Ganun talaga, visit. Ano ko yun? 1 week pa lang ako nun sa kanila. Tapos, sabi ko, sige, yung pinakamura binili ko, 60 Hong Kong dollar. Tapos sabi ko, sige, itong na lang, wonton. Walang lasa guys, puta. Tapos, as in, alam niyo yung wonton sa KFC, kung kumakain kayo, or Chowking, wonton sa Chowking. Mas malasa pa yung wonton sa Chowking. So, nilapag na. Ang in-order ng Gaga, visit. Naalala ko, nang aasar talaga. Alam mo, in-order niya, kanin. Siya lang mag-isa nagkanin. Tapos yung lalaki, ewan ko, nakalimutan ko na nung kinain nun. Tapos basta noodles din ata. Tapos yung bata, noodles. Tapos ako noodles. Visit. And then, hindi ako sanay kumain ng noodles. Okay lang. Alam mo yung sa Pinas, sabaw lang talaga. Pag bumibili ako ng cup noodles, kasi nga sa mall may nag-iikot na nagbibenta ng merienda. So, bumibili ako ng cup noodles. Sabaw yung iniinom ko dyan. Tapos, yung kasama ko nangihinayang kasi tinatapon ko na yung mga pasta-pasta, yung noodles. Siya na yung kumukuha. Kinakain niya na kasi sabi niya, sabaw lang naman yung ininom mo. So, pagdating dito, hindi talaga ako kasi feeling ko ang sama, unhealthy ba? So, hindi ako kumakain kasi nga may bukol ako sa dede. So, iniisip ko, inaalagaan ko yung sarili ko. Alam niyo ba guys, ilang akong hindi kumakain ng karne, puro ako gulay, prutas. Nung naoperahan lang ako doon, medyo naglaylo ako ng konti, pero dati talaga sin healthy living ako. Tapos biglang nung nawala na, tinanggal na, doon bumawi ako, na miss ko yung baboy. So ayun, kumakain na uli ako. Pero yung ko, ganun pa din, noodles hindi talaga. Sardinas, minsan lang. Yung noodles talaga, siguro bilang mo lang sa isang taon, baka 3 beses lang ako kumain yan. Tapos, kumain na. Ay puta, yung bata nag-iinarte, umiiyak, hindi kumain. Hindi ko alam anong gagawin kasi hindi ko naman hindi ko pa siya, nung time na yun, hindi ko pa siya mahawakan. Alam mo yung, hindi ko pa siya madisiplina, hindi pa siya nakikinig sa akin. So, hindi ko alam, hindi ko siya kayang asikasuhin. Di kumain lang ako. Ayan, alam niyo ginagawa, yung sabaw guys, kasi merong siyang sandok doon na yun, hinihigop ko yung sabaw. Tapos yung noodles, hindi ko kayang lunukin, kinuha ko lang yung parang mga dumplings. 3 yun, kinuha ko yun yung kinain ko. Tapos,
nakatingin lang sa akin yung amo kong lalaki. Hiniyak talaga ako, visit. Alam mo yung kamay ko sa ilalim ng misa, nakaganon na talaga sa sobrang gigil. Tapos yung amo kong babae nang aasar pa. Sabi niya, gusto mo hati tayo sa kanin? Sabi ko, hindi na, okay na. Parang basta masarap yung pagkain niya, kanin na may parang fried rice, ganun. Tapos, tinake out niya yung noodles ng bata kasi hindi naubos. Tapos sumama ako sa kanya sa grocery. Hindi ako tumabi sa lalaki, hindi ako sumama sa kanila, sa babae ako dumikit. Tapos, ayun, umuwi kami. And then, pag uwi, sabi niya sa akin, tinake out ko yung noodles doon ng bata, hindi naman to nagalaw, sa'yo na lang. Grabe talaga. Yun yung mga time na ayaw ko na, sinusumpa ko na ayaw ko nang sumama sa kanila sa labas. Isang beses lang ako sumama. Tapos, pagka inaaya nila ako sunod, nandyan na yung lalaki sa labas, nasa sasakyan. Sabi, Jen, kakain kami sa labas. Sumama. Hindi ma'am, uwi na ako. Doon na lang ako, magsasayang ako sa bahay, magluluto ako. Kakain ako doon. Ginaganon ko. Kaya nauna akong umuwi. Tapos, nauna akong umuwi. Kahit first time ko magbus ng time na yun. Kasi nga ayokong sumabay sa kanila kumain sa labas. So, nagbus ako. Mula doon sa may central malapit, pauwi dito sa bahay. So, thanks God nakarating naman. Nagluto ako, kumain ako. So, sabi ko mas okay pa to kaysa sa labas na parang alam mo yun, papamuka sa'yo, nakatulong ka. Tapos punyeta talaga, ayoko na maulit yun. Next is hindi kasi nwerte dito. Yung iba is pinapatulog sa CR. Mayroong isang subscriber na nagsabi pinapatulog siya ng CR. So sabi ng mga ibang magreklamo siya, ganyan. So, mahirap kasi, lalo pag kailangan mo ng pera. Nasa choice mo yan eh. Tiisin mo kasi kailangan mong bayaran yung utang. Tiisin mo kasi meron kang kailangang gawin or pangarap na kailangang matupad. So, ganun lang yung dun. Pasalamat na lang ako kahit paano may kwarto ako, may aircon. Yung iba nga, hulas na hulas ako. Hindi ko kasi binuksan yung aircon. Yung iba is malas nila talaga sa amo. Pasalamat ako, guys. Buong araw, as in, Lunes, wala siya kahapon o Lunes, wala siya buong araw, gabi na umuwi. Ngayong Martes, wala din siya buong araw. Tulog ako ng tulog. Alam mo yung ang sarap na ng tulog parati. Tapos ngayong araw din, na siya umuwi. Pag alis ko, wala pa siya. So umalis ako 3:20 or 3:15 kasi nga susunduin ko yung bata. Martes tsaka Biyernes lang ako nagsusundo ng bata. So sinundo ko, tapos pumunta kami ng park, umuwi kami 5:40 na ata. So tsaka ko palang nakita yung amo kong babae, umalis siya na alas 7 ng umaga. So pag uwi, basta hindi lang ako nagrereklamo, hindi ako pag nakikita kasi nilang sisimangot ka, ito na nga lang trabaho mo, simangot ka pa, naiinis yan sila. So ako, wala pa kami sinaing noon, 5:40 na, wala pa kami sinaing, wala pa lahat. So pagdating, pinaliguan ko pa yung bata. Sabi ko, anong ulam mamayang gabi? Sabi niya, ganto. Sabi ko, sige, mamaya ako nasikasuhin yan. Liguan ko lang yung bata. So, natapos ako alas 6. Doon na, nagsimula na ako magluto alas 6. Natapos ako mga siguro alas 7. Ayan, so, madalian lang yan. Yung isa, nag-i-steam. Yung isa is niluluto na yung kanin, luto na. Sinaing ko na. Yung sabaw, sinalang ko na. Tapos yung karne, sinalang ko na. So, lahat full, yung mga kalan-kalan. Tapos, ayun, naghihiwa-hiwa ako, ganyan-ganyan. So, thanks God, natapos naman ako alas 10:30. So, pagkatas ko sila hainan sa mesa, naligo ako. Sabi ko, maligo muna ako kasi galing akong labas, bawal ako umupo sa kahit saan. Basta galing kang labas, kailangan maligo ka muna or magbihis ka bago ka makaupo. Tapos yun, sabi niya, sige. Kaya, maaga ako nakaligo ngayon. And ayun lang guys, swerte pa din ako kahit papano, kaya nakakapanghinayang din sa pagkain. Ito lang problema sa pagkain, pero kaya naman, as long as hindi naman siguro makakaubos ng 200 Hong Kong dollar yung isang buwan ko dito na budget, kasi nga tinapay lang naman, tas gulay, sa isang linggo, isang beses lang ako bibili ng gulay, at chicken wings kanila naman yan, pero naumay na ako, kaya bumibili ako ng baboy, piniprito ko, anong ginagawa ko dyan, tas prutas, ganyan. Prutas ko always saging, mangga, yan, paborito ko yan, mangga and saging araw-araw meron ako. So, ayun lang guys, pray kayo always para mabait yung amo na mapunta sa inyo, and sana nga pala rin tayo kasi may mga pangarap tayo na kailangan tapusin, may mga pangarap tayo na kailangan tuparin. So ako,
kinakaya ko pa din kasi nga mayroon pa akong bahay na hindi tapos, and gusto ko kahit mabubungan lang siya para makatira lang yung parents ko. Kasi ngayon guys, nakatira sila sa kubo-kubo na bahay. As in, sabi ng mama ko, hindi daw siya maka-straight ng higa. Ang laki ng bahay namin dati, sinira ko. Akala ko kasi, matatapos na siya sa 350 or 400,000. Akala ko matatapos yung bahay. Hindi pala. Inano ako ng contractor kasi, sinolid nila yung tinibayan nila yung, yung flooring kasi 2 floor. So, ang ground floor pa lang, flooring din siya, buhos din kasi nga tagilid yung lupa. So kailangan pantayin. So ayan, flooring nilang ganyan. Second floor. So hanggang second floor lang, wala pang bubong, kaya nagsisipag talaga ako, and ang dami kong babayaran kung alam niyo lang. HS Bank, Prime, tapos meron pa akong Shopee na loan, 24,000 yun. Shopee later, yung binili kong mga welding machine, grinder, ano pa yun. 800 mahigit every month. Yung Shopee ko is, yung nilon ko na 24,000, yung buwanan ko niyan is 3,300. Tapos meron pa akong G-loan, punyetang talaga. Ang G-loan ko 900. So, tatambling-tambling na lang talaga ako. And guys, naiinis ako, punyeta, yung kapatid ko na nung nandun ako sa Pinas, puro sumbat sa akin. Hindi nga sila nagpakain na sa akin. Last nilang pakain, ako, 7 years old. Tapos nung nalasing, sabi sa akin, wala daw kaming utang na loob kasi nga daw pinakain daw kami nung bata. Tapos na yung malaki na daw kami, hindi kami tumulong. So nung nakaraan, parang nakalimutan ko, December ata, wala pa akong loan nun. Sabi ko sa kanya, bigyan kita ng 2,000 pamasko ko sa'yo. Nasanay, kahit galit ako nun, binigyan ko. Tapos nasanay, nung nakaraan, hihiram daw ng 8,000. Tapos nakarang araw, hihiram daw ng 2,000. Grabe naman. 29 years old na ako. Hindi pa nag-asawa para lang makatulong. Hindi na nga nila pinoproblema yung parents ko yung mama ko. Buhay na lang nila yung pinoproblema nila. Tapos aasa pa sila. Alam mo yung parang naging ko pa. Madamot na ako ngayon. Sabi ko, wala talaga akong pera. Nakikita kasi nila sa mga post ko na mukha akong masaya. Siyempre, anong gagawin ko dito? Maglupasay ako dahil wala akong pera. Nililibak ko na nga lang yung sarili ko. Tsaka yung ginagala ko is tinitipid ko yan. Hindi ako bumibili ng pagkain, tanghalian, tsaka hapunan. Hindi ako bumibili pag nagdi-day off ako. Kasi nagluluto ako and nagtatabi ako ng kanin. Halimbawa, magsasaing ako ngayon, Friday, Sabado day off ko. Saing ako ngayong gabi, marami. Tapos iiwan ko yung yung iba para bukas hapunan ko. And nagluluto ako ng ulam. Yung kaibigan ko naman, siya yung nagluluto ng kanin. Tapos kakain na kami. So, mamayang gabi, meron akong pagkain dito. Tapos, gumala ako. Pamasahe lang yung ginagastos ko. Kaya naiinis ako kapag hindi nila naiintindihan. Pare-pareho lang kami. Pasalamat nga sila Buhay lang nila yung iniintindi nila. Ako may kailangan pa akong asikasuhin ng mga parents ko. Yung mga kapatid ko pang iba, inaano ko pa yan, tinutulungan ko pa. Siya lang yung hindi. Tinulungan ko naman nagbigay naman ako 2,000. Pero, tita, mga manghiram daw si papa. Pisit, animal. Nakakapagod guys. Yung responsibilidad nila, responsibilidad mo din. Naglabas na ako ng sama ng loob. Gusto kong ibuhos lahat, 18, magna 19 minutes. Gusto ko pang magchika, naiinis pa ako. Pero yung time is 12 na ng hating gabi. So, thank you for watching and I love you all. Bye-bye.